agad-agad iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka. dagdagan pa ang mga alam mo Para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Tuesday at ngayon ay November 18, 2025. At oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapo na sa oras, ihatid namin sa inyong mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat, ganyan din pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po ang matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Kasama natin si Carol Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines sa ating balitang pambansa. Frederick Bida nanumpa kay BBM bilang kalihim ng DOJ. Todo balita. Kalagkad sa flood scam, Lucas Bersamin, Mina Pangandaman, Babu sa gabinete. Todo balita. Balita sa ibayong dagat, minahan sa Congo, gumuho, 49 patay. Todo balita. Sa ating mga balitang lokal,
Higit 6,000 na residente ng Bimaloy, Pangasinan na apektuhan ng Bagyong Uwan nakatanggap ng tulong mula sa national government. Todo Balita. Local Health Board tinutukan ng sanitation at kalusugan sa uling bahagi ng 2025 sa bayan ng Bayangbang. Todo Balita. 580 hybrid at 600 certified rice seeds pinamahagi ng LGU Mangaldan sa magsasakang apektado ng Bagyong Uwan. Todo Balita. Sa ating balitang sports, Futsal Gymnastics Sentro ng Talakayan sa PSA Forum. Todo Balita. At ngayon, sa detalye natin mga balita, opisyal lang nanumpa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Frederick Bida bilang bagong kalihim ng Department of Justice. Batay sa nilabas na payag ng Presidential Communications Office, ginawa ang panunumpa ni Bida sa Malacanang nitong Lunes ng umaga. Pinalitan ni Bida si DOJ o sa DOJ si Crispin Rimulya na tinalaga bilang ombudsman. Si Bida ay acting secretary ng Department of Justice dahil kailangan pang dumaan sa pag-aproba ng commission on appointment sa kanyang appointment. Bago naging DOJ Secretary, si Bida ay naging Assistant Secretary ng DOJ noong 2023 at kalaunan ay bilang Under Secretary. Nagbitiw sila Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman at Executive Secretary Lucas Bersamin dahil sa delikadesa matapos mabanggit sa issue ng flood control scandal. Inanon sinipala sa Press Officer Claire Castro sa press briefing nitong November 17 na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang resignation ni Pangandaman at Bersamin para masiguraan niya ang continuity at patuloy na may patupad ang agenda ng administrasyon. Itinalaga ni Pangulong Marcos si Finance Secretary Rap Recto bilang bagong Executive Secretary. Si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go naman ang hahalili kay Recto bilang bagong Finance Secretary. Pamumunuan naman ngayon ang DBM bilang Officer in Charge ni Undersecretary Rolando Toledo ng Budget Preparation and Execution Group. Nag-resign din si Presidential Legislative Liaison Office Chief Undersecretary Adrian Bersamin. Ang pangalan ni Lucas Bersamin ay nakaladkad sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee habang sina Pangandaman at Adrian Bersamin ay dinawit naman ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co sa budget insertion at kickback umano para kay Pangulong Marcos. Unang iniulat ng politiko Bilyonaryo News Channel at Abante na may major shake-up na posibleng mangyari sa gabinete ni Pangulong Marcos kung saan si Recto ang sinasabing top choice para palitan si Bersamin. Pinawi ng Malacanang ang agam-agam na baka magdeklara ng martial law si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa harap ng kaliwat kanan at sunod-sunod na kilos protesta at mga panawagan na bumaba ito sa pwesto. Sinabi ni Palace Press Officer Tony Claire Castro na wala ito sa plano ng Pangulo at malinaw utos nito sa Philippine National Police na ipatupad ang maximum tolerance sa mga grupong gigil na mapali sa pwesto ang presidente. Sinabi ni Castro na naintindihan ni Pangulong Marcos Jr. ang galit ng publiko sa katiwalian pero wag niyang samahan ng mga masamang elemento para pabagsakin ng gobyerno tulad ng ginagawa ng isang matandang politiko. Para sa mga grupong nag-uudyok na magkaklas at tumalas ng suporta ang militar sa kanilang commander-in-chief, sinabi ni Castro na pinag-aaralan pa ito maliban sa ilan na nakasuhan na ng inciting to sedition.
Pinaiimbestigahan ni Department of Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Rimulya ang mga nanawagan sa pagbaba sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ginanap na kilos protesta sa Quezon City noong linggo. Ang kay Rimulya, close to inciting to sedition ang ginawa ng ilang reliyista dahil sa kanilang panawagan na pababain sa pwesto ang Pangulo. Sa ambos interview, matapos ang blessing na 1.67 billion na mga kagamitan at armas ng PNP sa Camp Crame, sinabi ni Rimulya na kapag napatunayan ay maaaring sampahan ng kaukulang kaso ang mga ito. Nabatid na sa kabila ng kasunduan ng Quezon City Department of Public Order and Safety at United People's Initiative na walang seditious remark na sasambitin sa kilos protesta ay hayagan itong nilabag ng ilang individual sa People Power Monument. That's close to inciting to sedition, so we will investigate them. Those words have no place in civil society, wika ni Rimulya sa isang interview. Tahasang sinabi ni Vice President Sara Duterte na naharap si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa profound crisis of confidence sa gitna ng aligasyon ng korupsyon sa flood control scandal. Ginawa ni BP Sara ang pahayag kasabay ng pagkadismaya sa maling paraan ng pagharap ng administrasyon sa problema ng korupsyon sa gobyerno. Binanggit pa niya na noong panahon na nag-resign siya bilang kalihim na Department of Education, doon niya nalaman kung paano minanipula ng Kamara de Representantes sa national budget, lalo na sa DepEd. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve, saad pa ni Duterte sa isang video message. Binanggit pa ni BP Sara na karapatan ng taong bayan na umalma at kaysa umano siya sa milyong-milyong Pilipino na dismayado sa korupsyon sa gobyerno. Ibinunyag ni dating anak kalusugan Representative Mike Defensor na si Paul Estrada, tauhan ni dating Ako Bicol Representative Saldico, at ang buntis nitong asawa ay binugbog at sa pilitang dinala sa ibang bansa gamit umano ang peke o ibang pasaporte upang hindi sila makapagbigay ng testimonya kaugnay ng flood control scandal. Sa panayam ni Defensor kay Edwin Lacerda sa programang The Spokes, sinabi niyang una nang nasangkot si Estrada matapos siyang ituro ni Orly Gutesa bilang isa sa tumatanggap ng mali-maletang pera para umano kay Ko kasama si Mark Tiksay. Ayon kay Defensor, posibleng sangkot sa pagdukot, pambubugbog at pagpapalipad sa mag-asawang palabas ng bansa ang ilang tauhan ng National Bureau of Investigation at iba pang aktibong operatiba ng gobyerno. Ibinahagi rin niya na inireklamo ng misis ni Estrada ang panibagong pambubugbog pati ang pagkupiska ng kanilang totoong pasaporte dahilan para hindi nila malaman kung anong pangalan ang nakasaad sa mga ginamit na dokumento. May pagkakataon pa raw na nakikihiram lamang ng cellphone ang mag-asawa para makatawag sa pamamagitan ng messenger at may ilang mensaheng nakita mismo ni Defensor. Nang tanungin kung paano nakalabas ng bansa mag-asawa, sinabi ni Defensor na unay ginamit nila ang kanilang totoong pasaporte, ngunit kalaunan ay kinuha mo nito ng mga nag-control sa kanila. Samantala, marin naman tinanggi ng National Bureau of Investigation ang aligasyon ni ex-Congressman Defensor. Mahigit kalating milyon na ang bilang na mataong dumagsa sa Quirino Grandstand sa Rizal Park o mas kilalang Luneta sa lungsod ng Maynila kaugnay ng kilos protesta na nilunsad na Iglesia ni Cristo laban sa makatiwaliang nabunyag sa gobyerno. Mas mataas umano ito kumpara sa humigit kumulang 50,000 na nakisa sa trillion peso march na ginanap kasabay na ika-53rd taong anibersaryo ng deklarasyon ng martial law noong September 21. Punong-puno ang Quirino Grandstand at halos naging kulay puti ang paligid dahil sa mga nagkakaisang nagsuot ng puting t-shirt na may temang Transparency for a Better Democracy.
Dumako naman tayo sa ating balita sa ibayong dagat. Halos 50 katao na sawi sa isang semi-industrial copper mine matapos gumuho ng ang isang tulay sa timog silangang Congo. Ayon sa mga ulat, nangyaring insidente sa Calando mining site sa Lualaba province noong Sabado. Inihayag ng gobernador ng Lualaba na aabot sa 32 individual ang namatay, habang sinabi naman ng Miners Association na 49 ang kabuang namatay at 20 ang dinala sa ospital. Ayon sa Artisanal and Small-Scale Mining Support and Guidance Service ng Congo, ang pagguho ay sanhi ng panik na umano'y tinukoy sa putok ng militar na nagbabantay sa site. Nagresulta naman ito sa pagsisiksika ng mga minero na ikinasugat at ikinamatay ng iba. Dumako naman tayo sa ating mga lokal na balita. Pinangunahan ni Governor Ramon Gico III ang situation briefing kasama si Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr. para pag-usapan na naging pinsala ng Bagyong Uwan at ang patuloy na recovery at rehabilitation efforts ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan. Kasama rin sa inspeksyon si DAR Secretary Conrado Estelio III, DA Secretary Francisco Cho Laurel Jr., DSWD Secretary Rex Gatchalian, DHUSD Secretary Jose Ramon Aliling at iba pang lokal na opisyal. Nakipagtulungan ng pamahalang palalawigan sa mga national agencies upang masiguro na maibibigay at sapat ang karagdagang tulong sa higit 345,000 pamilyang naapektuhan ng bagyo. Samantala, higit 6,000 residente sa Bimali, Pangasinan na naapektuhan ng Bagyong Uwan na nakatanggap ng tulong mula sa national government. Nakatanggap sila ng emergency cash transfer at family food packs mula sa DSWD, sanitary kit, oral hygiene kit, at water container mula sa DOH at pagkain mula sa Office of the President at Gikusina ng Pamahalang Palalawigan. Meron ding libreng check-up at gamot mula sa PHO at R1MC. Nagkaroon naman ng profiling para sa TUPAD program ang Dole at Pangasinan Peso. Kasama si Governor Ramon B. Gico III, binisita ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr., DAR Secretary Conrado Estelio III, DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., DSWD Secretary Rex Gatchalian, DHUSD Secretary Jose Ramon Aliling, Bimali Mayor Pedro Mirera III at iba pang lokal na opisyal. Ang lugar upang makita ang mga rehabilitasyong gagawin para sa agarang pagbangon ng mga nasalanta ng bagyo. Sa bayan ng Bayangbang, nagpulong kahapon ang Local Health Board ng Bayangbang upang pagtibayin ng mga hakbang para sa mas maigpit na kalinisan at mas pinausay na serbisyong pangkalusugan sa bayan habang papasok ang 2026. Kabilang sa matinutukan ng lupon ng pagpapatuloy ng sanitation inspections, pagpapatibay ng sanitation standard rating sticker para sa mga negosyo at paglalabas ng updated advisory hinggil sa mga rekisito bago makakuha ng sanitary permit. Bahagi ito ng kampanya ng LGU para sa mas ligtas na food at non-food establishments sa komunidad. Inilatag din ng Rural Health Unit ang rundown ng kanilang manatapos at nakaschedule na programa para sa 2025 na nakatuon sa community health services at iba pang proyekto ng kalusugan. Matagumpay na nasigawa kahapon ang calibration activity sa Bayangbang Central Terminal Bagsakan. Layunin ng aktibidad na ito na matiyak ang kawastuan ng mga timbangan sa mga nagtitinda upang maprotektahan ang karapatan ng mga mamimili at masiguro ang patas na kalakalan sa pamilihan. Sa isinagawang pagsusuri, may 5 timbangan ang natuklasang depektibo at agad na nakumpiska. Alinsunod na itinak na regulasyon para sa kaligtasan at kapakanan ng publiko. Nagpasalamat ang LG Bayangbang sa lahat na nakibahagi at sumuporta, lalo na sa mga nagpakalibrate ng kanilang timbangan.
Sa bayan ng Mangaldan, pinangunahan ng alkalde kasama ang Municipal Agriculture Office ang pamamahagi ng mahigit 500 o 580 hybrid rice seeds mula sa Department of Agriculture Regional Office 1 at 600 certified seeds mula sa Philippine Rice Research Institute sa mga benepisyaryong magsasaka kahapon Lunes, November 17 sa Municipal Hall Grounds na daan para sa dry cropping season. Binigyan prioridad sa nasabing aktibidad ng mga magsasakang hindi pa nakakatanggap ng alokasyon sa naunang isinagawang pamamahagi ng Municipal Agriculture Office at mga magsasakang nasa lanta ng Super Typhoon Uwan na nagdulot ng malawakang pinsala sa mga pasyalan o palayan sa ilang barangay sa bayan. Layunin ng pamamahagi na matulungan ng mga magsasaka na agad makabangon at makapagsimulang muli ng pagtatanim ngayong panahon. Ayon kay Manuel Aquino, Rice Banner Coordinator, patuloy ang pagtanggap ng MAU ng damage reports mula sa mga apektado magsasaka. Anya mahalaga ang maagap na pag-uulat upang agad na maiproseso ng LGU Mangaldan ang karagdagang intervensyon na makakatulong sa mabilis na rehabilitasyon ng sektor. Samantala, malugod na pinahayag ng Dagupan Electric Corporation o DECORP na sa ngayon, 99% ng 126,000 na mga customer na naapektuhan ng Bagyong Uwan ay may kuryente na ngayon. Bagamat mayroon pala humigit kumulang 1,200 na customer, mga 1% ito na walang kuryente, nagpapatuloy pa rin ang pagsasaayos at nakatuon sila na magkaroon ng kuryente ang lahat ng ligtas at mabilis hanggat maaari. Sa kanila raw mga linemen at mga technical teams ay ginagawa lahat ng kanilang makakaya upang may balik ang kuryente sa mga natitirang lugar kung saan karamihan sa kanila ay nasa bulubunduking bahagi ng San Fabian. Para sa kaligtasan ng lahat, kinakailangan daw nitong ihiwalay ang ilang mga lugar habang kanilang mga crew ay nililinis sa mga panganib at sinasagawa ang mga kinakailangang ayusin. Sa ating balitang sports, tatalakayin ng dalawang pangunahing international na torneo na pinangasiwaan ng bansa sa Philippine Sports Writers Association Forum ngayong Martes, November 18 sa Conference Hall na Rizal Memorial Sports Complex. Makikibahagi sa atensyon si Jan Gutierrez, Pangulo ng Philippine Football Federation, at si Cynthia Carrion, Pangulo ng Gymnastics Association of the Philippines sa programang Pampalakasan ng alas 10:30 na umaga upang talakayin ang mga paparating na kaganapan ng kanilang asosasyon sa loob ng linggo. Magkukwento si Gutierrez tungkol sa FIFA Futsal Women's World Cup na magsisimula sa November 21 sa Philippine Sports Arena sa Pasig, habang tatalakay naman ni Carrion ang World Junior Gymnastics Championships na magsisimula sa November 20 sa Manila Marriott Hotel Grand Ballroom sa loob ng Newport World Resorts. Makakasama rin ang dalawang pinuno ng National Sports Association, ang Pinoy Liga Cup Tournament Director na si Benny Benitez kasama si Mark Big Mac Andaya sa kanilang promosyon ng Pinoy LIA Alumni Cup ngayong buwan at iba pang mga torneo na nakatakda sa 2026. Ang forum ay inihahandog ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, Philippine Olympics Committee, Milo at ng 24/7 Sports App ng bansa na Arena Plus. Sumanya kabuuan ang ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Ang pang tagapagbalita, ako po, si Susan Valdez Siadaw. Kantabay natin si Eli Garcia. Ang oras po natin, ganap ng alas 5:26. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na!
dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako tada karinderya. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nanggagak ti radyo dati agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Ito ang oras na dapat nakatuto ka. Ito ang oras na dapat may nalalaman ka. Abangan ang report sa bayan ng pinakaama ng ating lugar. Ang ating Mayor. Oras ni Mayor sa DWIZ News. Alamin ang mga tamang issue at totoo para hindi nabibiktima ng fake news. Tutukan ang mga ginagawa ng iyong local government para sa lahat ng kanyang nasasakupan. At alamin din kung paano ka makakatulong. Oras ni Mayor sa DWIZ on air and online. Oras ni Mayor sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainyo at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nation
nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasaba, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainyo at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. DWIZ Susan Yadaw Sa Todo Balita. Oras, ganap na alas 5:35. Welcome sa ikalang bahagi natin programang Todo Balita at Komentaryo. Nyo po nakakasama. Sa ngalan po ni Kaaron Liway, ako po si Susan Valdez daw. Ayan, tapos na. Actually, 3 araw sana yon yung rally ng INC o Iglesia ni Cristo. Tinapos na nila kahapon dahil sapat na raw yun. O kaya pagod na rin. Mahirap din doon na natutulog yung iba. Tapos syempre, saan sila naliligo, saan sila, yun na, yung pangangailangang umebs, umihi, mahirap din yon. Pero ang nakakasyak itong nabasa nga natin o yung napanood natin, kagabi inuulit-ulit ko to yung revelasyon ni Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid. Itong pagsabi nga niya na adik o alam niya na adik yung kanyang kapatid. Bata pa lang daw sila ni Bongbong, alam na rin ng buong pamilya ang problema sa kanya. Yun, sumama siya doon sa ika-third day ba yun? Ang alam ko parang 2 araw lang yun. Ika-third day daw na Rally for Transparency and Democracy na Iglesia ni Cristo. Sa totoo lang,
mababasa naman daw sa lahat ng ang mga testimonya ng kanyang ama patungkol sa ugali at gawain. Noon dahil may tatay pa kami, anya, kami ay hindi ko siya responsibilidad nung tumatanda na ay mas nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at nalaman ng pamilya, seryoso ito, ayon pa sa senadora. Sinabi pa ni Amy na mas naging addict si Marcos matapos niyang pakasalan. Ang unang ginang na sinasabing gumagamit din ng droga. So, mas lumala daw ang kanyang pagkalulong sa droga dahil parehas pala silang mag-asawa. At inakusahan din niya yung mga barkada ng kanyang barkada nilang mag-asawa na kasama daw silang magkakasama silang nagpa-party. Kaya sabi niya, hinihingi ko na tayo umuwi na, mamahinga, alang-alang sa iyong kalusugan. Kaya kong mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo, magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Marami ang tumaas ang kilay, marami naman pero mas marami. Mukhang mas marami ang naniniwala. Dahil matagal na sinasabi, lalo na nung sinabi niya na nakasama sa listahan noon ng mga celebrities ang pangalan niya, ang pangalan ni President Bongbong sa listahan ng mga gumagamit ng illegal na droga. Sabi nga niya, halos manikluhod ako kay President Rudy na alisin yung pangalan. Unahin yung mga pusher at saka na iparehabilitate ang mga addict o yung mga user. Kasi yung mga user parang victim din yan eh. Kapag ka-pusher ka na yun, matindi na yun. Dahil kayo yung nagpupus doon sa mga user. At makikita rin natin yung itsura niya. Ang hirap na ang daming mga opinyon na lumabas, mga anti, mga pro, meron pa rin hindi pa rin naniniwala. Meron pa rin kung ano yung pinaniniwalaan nila, yun na, kahit anong sabihin, kahit na anong revelasyon ang gawin, talaga meron pa rin yung matinatawag na Marcos loyalists. Pero yun, sabi nga yung iba, hindi ka na nahiya. Anong klase kang kapatid? Sabi ni Auntie Claire. Anong klase kang kapatid? Bakit daw hindi sinabi ng silala? Kasi po matagal na silang hindi nag-uusap. At mukhang pati nga yata sa reunion, hindi na sila nag-uusap. Na kapag pupunta po dito si Senator Amy, ayan, nakakapanayan po natin. Sabi nga niya na hindi na sila nakakapag-usap. At never niya siniraan ang kanyang kapatid. Yan, ang binuburgan niya palagi si Tambaluslos, hindi nga natin alam kung ano yung ibig sabihin ng Tambaluslos noon. At siya pala yun, yung pinsan niya, yung kanyang ibinubulgar palagi, na hindi naman nagtagal, lumabas naman yung totoo yung sinasabi nila, pero never siya nagsalita ng laban sa kanyang kapatid. Sabi niya, ang bait-bait ng kapatid ko, sabi niya gano'n, meron siyang inihahalimbawa na yung kapatid niya ang bait, kaya parang masakit. Ito siguro, ito na yung last chance at saka nakikita ang alam ko ito kasi parang nakikita ni Senator Amy kung ano yung nangyari sa tatay nila noon, kung paano siya napalayas. Baka inuunahan na lang niya, umuwi ka na. Yan. Imbis nga naman na palayasin, umuwi na, bumaba na. Parang ganun eh. Bigyan natin yung parang double meaning din yung pinauwi na para sa yung kalusugan, kwanto. Pero umuwi na para bumaba na. Parang ganun yung dating nung tema ng kanyang pananalita. Mas masakit nga na, mas madali pang tanggapin yung bababa siya kaysa yung palalayasin sila. Ayan, kasi kundi mauulit yung history ng senior at saka ng junior. Di ba yung tatay niya pinalayas din, tapos siya pinalalayas din ngayon, kaya sabi niya, umuwi ka na. Ayan, umuwi ka na, magpahinga ka na, magparehab ka na. Kasi yun yung ginamit niyang dahilan. Hindi naman corruption yung kanyang dahilan, kundi yung ito nga na meron siyang addict. Addict siya sa droga. Kaya ang tawag sa kanya ay di ba na mababasa natin, bangag. So finally, kung yung mga naniniwala, sabi nga na iba, sinisiraan daw niya, pwede ba siraan yung kapatid mo? Kaya sabi niya, ading ko,
umuwi ka na. Kaya ko pang hawakan ang kamay mo. Ibig sabihin, sila ba ibaga, itabinto ni, alagaan pa niya, igagayad pa niya. Yun yung nakikita nating ibig sabihin ni Senator Amy. Pero iba, ang tingin nila, drama. Yan. Mas pangit naman kung sabihin niyang umuwi ka na galit na galit. Ayan, ito yung kanyang kasi pakiusap. Panawagan niya doon sa kanyang kapatid na umuwi na. Magpagamot ka na. Ayun. Di ba? Kapag sinabi niyang, di ba marami mga nagre-resign for health reasons. Ayan, kung sasabihin ni BBM na bababa na siya for health reason, mas katanggap-tanggap. Para kay ate. Yan. Para kay ate. Mas katanggap-tanggap yon. Yan. Pero siyempre, andyan naman lagi sa Auntie Claire na kung dumipensa sa kanya, bonggang-bongga. Pero abangan ninyo na may napakinggan din ako na may napakinggan din ako rin na video na pinagagalitan niya yung handler. handler niya sa social media. Puro kay palpak sa ganun. Ginagawa naman po namin lahat ng ng ibinibigay niyo sa amin na script. Ilan ba yung dala mong class A? Ano kaya class A na yun? Wala po akong class A, class D lang po. Puro naman kayo palpak. Hindi pa yun, pagod na rin po ako ganito na lang po, magre-resign na ako effective today. Sabi niya gano'n. Tapos, paapalam ko rin sa inyo na nakarecord itong usapan natin. Nagulat si napa-SSIT siya. At binaba niya na yung phone. Yun. Sabi niya, ang hawak ko lang ay panay panay class D at 20 na troll. Ayun. Kaya pala ang daming masisipag na yan, lumabas. Ay, 20 na troll at saka daw class D. Ano kayong class D na yon? Class D na ng mga content creator. Ay sige, kanya-kanyang yan. Kanya-kanyang style yan. Siyempre, merong taga-depensa. Ayan, merong taga-depensa. Kailangan talaga yata yung troll. Kasi yung troll hindi kilala, yun yung masasagot ng tatapang. Yan, ang tatapang nilang sumagot, tapos hindi sila nakikinig. Maski anong sabihin, maski anong sabihin sa social media, parang wala sila nakikita, basta yun ang trabaho nila, parang ganon. Okay, so yan, inaasahan pa itong November 30, meron muling panibagong rally. Yan, sana ganun pa rin, ka-peaceful, na walang pisikalan. Ayan, walang pisikalan, walang awayan, walang bugbugan na nangyayari. Yan. Good morning, Ate Aurea. Yan. Ng Pugaro yan, nahilo na ako, ng Pugaro, si Ate Aurea. Good morning. Good morning din kina Bogs Vidal, Glory Sanchez Maramba, Tristan, Wyatt Gulay, at saka si Lynn Cornell. Ay, Salapingaw nga pala. O nga pala, Salapingaw. Kahapon Lunes, maagang natapos ang regular session dahil nga pagdating ko doon tapos na. Ang bilis nahabol ko yung ending, yung tawag nito, adjournment, dahil nga sa binilisan nila dahil sila yung sumalubong dito sa pagdating sana, pero hindi nga dumating. Wala tayong nakikita ditong dumating si President Bongbong Marcos dito sa Pangasinan, at ang purpose dyan siya sa may Sabangan para mamigay ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyong Uwan. Ayan. Pero yan, good morning kay Administrator Marvin ng Tubong. Sino yung pinasasalamatan niya? Pinasasalamatan niya ang opisina ng satellite office ng ni Vice President Sara Duterte sa mabilis daw na pagtugon. Kaya sabi niya, mga kababayan ko, kita-kits tayo mamaya. Ganito. Happy birthday kay Dolly de Guzman, pamangkin ni Ate Aurea de Guzman. Okay mga kaibigan, oras po natin, alas 5:46. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. DWI
Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Time. It is now 5:47. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo naman ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Tutukan ang mga ginagawa ng iyong local government para sa lahat ng kanyang nasasakupan at alamin din kung paano ka makakatulong. Oras ni Mayor sa DWIZ. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ. AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes 7 a.m. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ. DWIZ. Ang bilis po na oras natin, alas 5:51. Bakit dito lumalabas ka, Ellie? O, diba? Wala eh. Kasi hindi ko makita yung kung ilang days na. Yung ating, ayun, lumapit ka, para kang sensor.
26 days to go before Christmas. Ayan, handa nyo na yung mga panregalo ninyo, yung mga, tawag ito, yung mga ninong, ninang na nagtatago kapag Pasko. Ayan, para maaga-aga pa naman, marami pang batumbo ko gulo-gulo. Buti nakisabi ko sa iyo, kaya gusto ko makita kasi yung hair ko gulo-gulo. Ayan, kahapon, pagpunta natin ng Lingay, nakita natin yung perwisyo ni Uwan, ganun pala katindi, yung mga punong kahoy doon, technically, patay na sila. Talagang tuyot lahat ng mga puno. Actually, siguro hindi lang doon, halos sa lahat daw ng mga lahat ng mga lugar na maraming puno, sa lakas ng hampas ng hangin, talagang natanggal lahat ng mga dahon at talagang parang naging tagtuyot yung mga puno ng yung mga punong kahoy, parang naging panahon ng tagtuyot. At actually, pati rin yung pag-ikot natin sa ibang lugar, nakita natin yung mga hanggang sa ngayon, hanggang sa kasalukuyan, marami pa rin yung mga nababasa natin na, Uwan, ang ginawa mo, ano ang ginawa mo, ibinalik mo kami sa taong 70s to 80s, hanggang ngayon, kumbaga kasi pa raw sila, wala pa rin silang kuryente hanggang sa ngayon. Ayan, at nakita nga natin dito, ang DECORP, out of 126,000 na customer na naapektuhan ng bagyong Uwan, may kuryente na ngayon. So, ibig sabihin, 99% daw ng 126 pala. 99% ng 126,000 na mga customer na naapektuhan ng bagyong Uwan, may kuryente na ngayon. Pero, meron pa rin humigit kumulang 1,200 na customer, ito yung 1% naman, na walang kuryente. So, nagpapatuloy pa rin ang pagsasaayos at nakatuon sila na magkaroon ng kuryente ang lahat ng ligtas at mabilis hanggat maaari. Yan, marami tayong nakita bandang San Fabian, yung mga malalaking puno na nasa kalsada na natumba. Yan, at nadaganan yung mga kuryente, linya ng mga kuryente hanggang sa napadaan tayo, kailan tayo napunta doon? Last week. Sabado, yun, tagal Nung Sabado, nakita natin ang dami palang, ang daming naapektuhan dito at yung mga ating mga linemen, sila yung abalang-abala para may balik ang serbisyo ng kuryente sa buong lalawigan ng Pangasinan o doon sa kanilang mga nasasakupan. Ayan. Kaya, anos-anos labat kasi po hindi madali yung ginagawa po ng ating mga trabaho ng ating mga linemen kasi mabuhay din yung kanilang binubuwis. Ayan. At kailangan maingat, ligtas, hindi lang sila, kundi maging yung pong kanilang mga consumers. Okay, sa mga naghahanap ng trabaho, merong job fair dyan sa bayan ng Bayambang. In partnership ito with SM City Urdaneta Central sa November 21, itong linggong ito, Biyernes, alas 8 na umaga hanggang alas 2 ng hapon. Merong level 3 sa level 3 wellness area SM City Urdaneta Central, Urdaneta City, Pangasinan. Yan, at narito yung mga participating companies: Found Ever Philippines Corporation sa Baguio City, Benguet, Rayville Electrical Construction Corporation ng Maykawayan, Bulacan, Save More Market, Sanford Marketing Corporation sa Eastern Pangasinan, Skyro Advanced Finance Solution Incorporated, Lingayen, SM Hyper Super Shopping Market sa Rosales, at SM Supermarket Super Value Incorporated naman sa Pangasinan, Staff Resource Asia Service Cooperative Pangasinan ng Baguio, Sumi North Philippines Wiring Systems Corporation din sa Binalonan, Sports Central Manila Incorporated Pangasinan Government One Stop Shop Services, at meron ding services ang Social Security System para sa verification, inquiries, issuance of SSS number, online services, my SSS registration, my SSS account resetting, PRN generation, member data change request, at yung mga contact number, email address, membership correction of name, birth date, and change of civil status, at receiving of ACOP at benefit claim application. Ayan, ito yung mga
mga kailangan trabaho sa Found Ever Philippines. Customer Service Representative 150 Gilakarakul. Rebil Electrical Construction Corporation sa May Kawayan, laborers mga 50 at lineman 30 ang kailangan nila. Sa Save More, ito mas marami, cashier mga babae 20, bagger 20, customer assistant 10, accounting assistant, store clerk mga 10 ang kailangan nila. Job opportunities pa rin ito sa Bayan ng Lingayen, Skyro Advanced Finance Solutions Incorporated, Field Sales Agent 20. Ito yung mas gusto nila to. SM Hypermarket sa Rosales, cashier, bagger, tig 20 kailangan, clerk 10, customer assistant 5. SM Supermarket Super Value Incorporated sa Pangasinan, kailangan nila ng 20 na bagger, customer assistant 10, cashier 10, clerk 10. Kaya pag Sandarako so kailangan para magbubukas ng bago. Staff Search Asia, Service Cooperative Pangasinan Baguio, Service Crew 100. Ganun karami. Kaya walang dahilan para masabing ang gapoy trabaho. Yun. Agkila mapili. Ito yung Sumin North Philippines Wiring Systems Corporation sa Binalonan, Production Engineering Staff 2, Quality Assurance Staff 2, Production Control Staff 2, Human Resource Staff, Information Technology, Purchasing Staff, Finance Staff, General Affairs Staff. Yun. Mag-apply kayo sa Sports Central Manila Incorporated. Hindi pala. Sports Central Manila Incorporated sa Pangasinan, Store Supervisor, Cashier, Sales Clerk, Warehouse Clerk. Yeah, ganon karami yung trabaho na available, naghihintay para sa mga anggapoy trabaho. Yan. Good morning, Sir Nap, at saka kay Edwin Tikman. Good morning din, Mama Ta and Tropa. Good morning, Madam Roske, at saka si Kuya Benjitan. Magandang umaga. Okay mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad. Early in the morning, makakasama po ninyo si Ka-Aaron Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo sa nakasama natin sa technical side si Eli Garcia at sa ngalan po ni Ka-Aaron Liway. Ako po si Susan Valdez Siadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation.